CMFT, pagpapatuloy ang pagpapahirap sa Cheritigo. Madi Madayag magsaswag kay Maranyo. Ea Laure may injury last game kontra sa Petrogas. Makakalaro kaya si No Sweep Ea this game? Coach Kung-Fu, pinaghahandaan raw ang CMFT at may linpa at balik na sa Cheritigo. Bongga ka-hype, this is me, your Kuya Jay, the news spreader for this video. Pero bago natin yan simulan, please support this channel by clicking like, share, subscribe, and spike the notification bell para maging updated ka sa hype ganap sa Pinas. For the first time in CMFT versus Creamline history, ay nagawa ngang patumbahin ng Titans ang magandang performance ng Creamline. By this ay naging maayos nga ang performance ng Obe with their offense and defense. Pinatikim nga ng Obe Gels ang kanilang mga ates ng malagim na pagkatalo at inilagay ito sa panganib. All out na nga ang CMFT para sa makalaban nila ang Cheritigo. Isang panalo na nga lang ay secured na sila sa finals game at dito nga masusubok kung gaano sila consistent sa laban. Well, napataob na nga nila ang Cherry last eliminations round kung saan ay mukhang gagawin nga nila ito ulit. Maging madali na nga lang ito para sa Obe dahil alam na nga nila ang galawan mismo ng Cheritigo. Sigurado ngang makakatikim si Maranyo ng matitinding swags ni Madi Madayag. Papatikimin nga ni Madi Madzilla ang kanyang mga blockings gaya ng ginawa nito sa Creamline Cold Smasher. Subalit mahirapan nga rito ang Cherry dahil mukhang magkakaroon nga sila ng pilay sa outside position. May iniinda ngang sakit si Ea Laure last game nito kontra sa Petrogas Angels. At siguradong mahihirapan nga ang kanyang kupunan na patumbahin ang CMFT. Although babalik na nga si Maylin Paat para sa Cheritigo dahil hindi na nga sila na-select ni Tots Carlos to be an import sa Korea. Mukhang may minor pain injury nga na nararamdaman si Ea Laure at sigurado ngang malilimitahan ang mga atake nito at magiging unstable nga ang atake ng crossovers. Ito nga ang pahayag ni Coach Kung-Fu patungkol sa minor injury na natamo ni Ea Laure. Galawan agad kasi actually ganda ng habol namin ng second set, so parang doon nadala namin yung medyo mabigat na pakiramdam. So yun naman, ang importante lang Ea is safe naman dun sa yung collision nila kanila ni Shaya. At least marami pa kami pagpapasalamat. Talaga lang, it's just a bad game para sa amin. No reason, no alibi, talagang hindi para sa amin. Coach, yung kay Ea pala, ano nangyari nun? And tingin mo ba makaka-apekto siya sa remainder ng semis? Yun na, medyo naman, nothing to worry, nothing serious. Medyo na kung sa basketball parang nasa clue lang yung kamay. Parte naman ng bola. So sa kanya yung collision lang. Yung pinky ni Ea. Ata yun, anyway. So ano naman, okay naman. So ang iniisip namin is, paano kami magre-recover? Siyempre, coming from a loss. Ang bukod sa physical recovery, yung mental. Yeah, for the past 7 games, itawid namin. So, ang pinaalala lang namin, hindi ito eye-opener, to wake up call para sa amin na iba na yung bakbakan pagdating talaga ng semi. So, pero actually, tinabaho naman ng mga player yung para dito. Tinabaho namin pare-parehas. Talaga lang na yung adjustment na ginawa namin talaga hindi lang tumama kasi bumaba na yung level nung galawan namin. So, nahanap namin yung magiging spark plug kasi nga maganda na yung ini-ensayo. So pagdating dito medyo masama yung galawan namin. Just sampitik lang after ng second set nabago lahat. All kami pero hindi namin masustain. So ang bigat nung galawan ngayong araw na to. So hanggang dito na lang muna mga ka-Spike. Kung may komento ka, ilatag mo na yan sa ating comment section. Salamat sa pagtutok mga ka-Spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.